Good morning, madlang viewers! So, ngayong araw is magluluto na tayo ng paan ng manok. Yes! So, pinakuluan na natin. Pero bago ang lahat, silipin muna natin ang labas. Naku, maulan na naman yung panahon natin. Hindi maganda. So, ayan nga po, kung nakikita natin is maulan. So, ayan, pagkatapos lumambot yung paan ng manok, is hinango natin. Syempre, pinalamig muna natin siya para hindi mainit. Then after nun is nilagay natin siya sa isang lagayan, tapos nilagyan natin siya ng paprika. Then nilagyan din natin siya ng kunting cornstarch. So tapos nun is maglalagay tayo ng pamintang pino. So dadamihan natin yung paminta para medyo maanghang, para masarap nating kainin. Tapos ngayon is maglalagay naman tayo ng seasoning. So, saktong ano lang yung lagay natin ng seasoning. After natin lagyan ng seasoning is maglalagay na tayo ng crispy fry. So, yung crispy fry na binili natin kanina, yung ginamit natin is yung chili o yung maanghang. So, para sulit yung kain natin. So, masarap to mamaya pagka naluto na. So, ayan nga po is medyo nakatatakam tayo sa paan ng manok, kaya napabili tayo kanina sa palengke sa halagang kalahating kilo lang kasi dalawa lang naman kami. After nun is tatakpan natin, then iyuyug-yug natin. Ayan, yug-yug doon, yug-yug dito. Sige, halabira. Ayan, para maano yung mga nilagay natin sangkap dyan. So ayan, balik na rin hanggat maaari. So ayan, kung pwede, ihagis na rin yung lagayan para maganda. O, di ba, joke lang. So, ayan. So, ayan, yug-yug buong katawan, pati kasama na yung hinahawak natin. Ayan nga po, kailangan talaga yung mga sangkap na nilagay. So, ayan nga po, yun. O, diba? Yan yung sekreto ko sa magpiprito. So, ganun ang ginagawa ko. After nun is, syempre, pagkatapos natin magluto ng kanin or pag nainin na, is ilalagay na natin yung kaldero. Papainit tayo ng mantika. So, yung bakit pala kaldero ang gagamitin natin? So, maganda kasi pag kaldero, yun na kasi ang ginagawa ko. Pag magpiprito ako ng manok, or ng paa ng manok, o kaya pag nagpipritong ng baboy, except lang sa isda. Pag sa isda, sa kawali na ako. Kawali na yung ginagamit ko. Pero pag ganito is, dito ako sa maliit na kaldero kasi pag maglalagay ako or pag magpiprito ako, talagang lumulubog siya sa mantika. Kailangan lubog para yung loob niya is luto na din. So, ayan, para talaga siya, crispy. So, natry ko kasi to isang beses. So, parang maganda yung kinalabasan. Kaya, ito yung ginagawa ko. So, kaya ngayon, dito na ako nagluluto. So, yan, binaliktad na natin yung manok. Syempre, bago natin ilagay sa isang lagayan, is kailangan natin patuluin yung mantika dito. Para hindi magkaroon or hindi magmantika naman yung nilalagyan natin na container. So ayan. So ayan, oh, 'di ba? Sakto lang yung parang maganda yung naging kilabasan niya pagka sa kaldero ako naggagawa or pag nagpiprito ng manok. So ayan, kumuha ako ng isa, tinikman ko. So ayan, masarap, malutong. So ayan na nga po. Oh, 'di ba? Talaga ako diyan. Natatakam ako sa isang piraso na paa. Tapos nafi-feel ko yung anghang, kaya napapaganyan tayo. So yun. So sige, kain lang si Buranday. Ayan. Sige, ubusin mo, namnamin mo hanggang sa maubos pati yung buto. Ayan. O, diba? Then ito na nga po is habang kumakain tayo, syempre nagpiprito din tayo. Mayroon tayong mga nakasalang. So yan. Kukunin na natin yung panghuling sinalang natin. So, ayan nga po is, ayan na yung resulta. So, konti lang kasi dalawa lang naman kami, kalahating kilo. So, pero abot yan ng 2 araw namin. Then, after nan is, ipapainitin ko na yung paksiw. Kasi nga, mayroon akong isdang linuto. So, ginawa na paksiw. Yan, lalagyan natin ng mantika. Yes, kasi masarap kasi siya. Pag nagpagpaksiw, yung lalagyan ng konting mantika. Parang adobo style, ganun. So, ayan nga po. Kumulo na yung paksiw natin. So, yan, pinapakita na natin yung piniritong paa. O, diba?
Masarap, mapapadami na naman ang kain natin. So, ayan, silipin uli natin. Ayan, nagpapansin na naman si Aling Araw. So, medyo umaraw siya ng konti, pero mamaya-maya, uulan na naman yan. So, ayan, oh, ang panahon talaga, weather lang. So, ayan, so, bago pala tayo, or after natin kumain ng pananghalian, is gagawa tayo ng buko pandan. Yes, buko pandan ang gagawin natin. So, meron tayong 2 pirasong nyog na binigay sa atin, or buko. So, binigyan ako ng hipag ko. So, pinaano ko na sa kuya ko. Tapos, shorned ko na yan kanina. Tapos, gumawa ako ng gulaman. So, pandan ang inano ko. So, after kong magluto is hinango ko. Then, pinalamig ko muna siya. Tapos, naligo ako para pagkatapos ko maligo, magiging matigas na siya. So, ayan na nga po. Na-ready ko na rin yung Nestle cream at saka yung creme densada. Ito yung sobra ko nung gumawa ko ng salad nung New Year. So, gumawa kasi ako para magtinda. So, ayan. So, linagay muna natin yung shredded nating buko dun sa kabilang container para itong lagayan naman na to is ilalagay natin or pagsasama-samahin natin yung creme densada at saka yung Nestle cream. So, hindi na ako nagdagdag ng condense kasi ayoko ng masyadong matamis. So, alam nyo naman, sabi nga nila, pag tumungtong ka na daw ng 30 years old, kailangan control mo na yung mga kinakain mo. So, ayan. So, bawas-bawasan na yung mga matatamis. Dahil, hindi maganda sa kalusugan natin. Kaya, hindi na ako ng tawag dito, ng kondensada. Yung pala, pandan na gulaman, yung linagay ko dyan, instead na tubig, is yung sabaw ng buko. Masarap siya. So, yan, hindi na ako naglagay ng asukal. Or naglagay man ako, konti lang yung brown sugar. So, yan. Kasi nga, brown sugar naman ang ginagamit namin, hindi yung white sugar. So, ayan na nga po is, hinahalo-halo na natin. Then, pagka nahalo na natin mabuti yung linagay natin na creme densada at saka yung Nestle cream, is ilalagay na natin yung shredded natin na buko at saka yung gulaman. So, pagsasama-samahin natin. And then, paghalo-haluin naman natin. Ayan. So, meron tayong 4 na lagayan. So, ilalagay natin doon. Then, palalamigin para meron tayong pang snack. Ayan. Pang snack lang yung gagawin natin. So, magbibigay tayo dun sa isa kong hipag. Tapos, yung isa kong hipag na nagbigay sa akin ng buko is magbibigay din tayo sa kanya. So, ayan. Then, tapos nun, ayan na nga, pag ilalagay na natin to sa ref. So, ayan nga po, salamat sa pakikinig or sa panonood ng channel natin. So, ayan, enjoy lang po. Bye!